Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating kubli at lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo sa Kanya, pero humingi muna tayo ng awa niya. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mo pong lubos ang iyong Espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupang ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa kanluran, ang Negev at ang kapatagan. Sa makatuwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa inyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab, sa tapat ng Bet-peor. Ngunit tayo'y walang nakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nanghina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang pinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala, pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon.
Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto. Sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito, wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayan ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pag-asama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal niyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot niyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Pasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa pangunahing gampanin natin bilang mga Kristiyano ay ang itama ang nagkakasala, nagkakamali nating kapwa. Sapagkat ganito si Kristo, itinama niya lalong-lalo na yung mga may mga seryoso at malaking pagkakasala. Hindi naman po kasi pwede, lalo na bilang mga Kristiyano, ang magsawalang kibo tayo kapag may nakikita tayong mali na ginagawa ng ating kapwa. Lalo pat ang maling ito ay nakaka-epekto na, nakakasira na, nakakahawa na, nakakapanakit na ng iba. Tama po, ang simbahan ay para sa mga makasalanan. Pero hindi dapat maging komportable na lamang ang isang makasalanan sa loob ng simbahan na patuloy na mamuhay at lumala pa nga sa kanyang pagiging makasalanan. Ay, di po tama yan. Pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan pag ganyan. Si Kristo napakabait. Kaya nga, komportable sa kanya kahit ang mga matitinding mga makasalanan tulad ng mga publikano. Pero may naging epekto ito, pagbabago.
Limbawa si Mateo, si Zacchaeo. Hindi sila naging komportable kay Jesus in a way na nagpatuloy na lamang sila sa kanilang pagkakasala. No, nagbago sila. At yun ang dapat na maging epekto sa atin ng simbahan. Pagbabago sa ating pamumuhay, hindi yung patuloy sa pagiging pasaway. Kung ang isang makasalanan sa loob ng simbahan ay hindi nababago kahit paunti-unti lang, kundi mas lumalala pa kaysa dati nang mabilisan, ako may mali sa simbahan. Hindi kay Kristo na nagtatag nito, kundi sa atin ng mga miyembro. Na sa ating mga miyembro na sa halip na mag-akayan tayo sa kabutihan ay nag-aakayan pa tayo sa kasamaan. Nasa sa atin ding mga miyembro na hindi finufulfill ang pangunahin nating gampanin na itama ang kapwa natin. Dahil sa maling katuwiran marahil na pare-pareho naman tayong mga makasalanan. Kaya okay lang kahit nagpapa 5-6 bagamat pass ka yan. Okay lang na nakikiapid bagamat lektor yan. Okay lang na may bisyo kahit na lay minister pa yan. Okay lang na numero unong chismoso, chismosa, naninira ng kapwa, nanloloko ng kapwa, nangargapyado sa negosyo, sa trabaho, etc. Dahil sa maling katwiran na tayo pare-pareho lang tinamaan. Oo nga't pare-pareho tayo mga makasalanan, pero hindi dahilan yan upang hindi tayo magtama ng ating kapwa. Sapagkat kung magiging dahilan yan ng hindi natin pagtatama ng ating kapwa, walang magtatama. Para saan pa sinasabi ng Panginoon sa atin? Tama natin ang kapwa natin. Kayong alam naman din yan na pare-pareho lang tayong mga makasalanan. It's our duty. Lalo pa kung hindi iba sa atin yung tao. Kung ito'y anak mo, kung ito'y kaibigan mo, kung ito'y magulang mo, kung ito'y asawa mo. It's our duty to correct him or her. Pero sa tamang paraan, sa tamang panahon, sa tamang sitwasyon. Hindi porke mali siya at tama tayo, kara-karaka na lang natin siyang itatama, na mapapahiya siya, na masasaktan siya, na mas madidiin siya sa kasalanan niya. May tamang paraan at ito yung narinig natin sa ating ebanghelyo. Dahan-dahan at dapat mas maramdaman niya yung malasakit natin, yung concern natin, na siya'y pinapahalagahan natin at hindi basta sinisiroin lang sa kasalanan niya na nakita at napapansin natin. But of course, hindi pa rin ito garansya na tayo magbabagong talaga. But at least, nagawa natin yung kampanin natin. Hindi natin siya basta hinayaan sa kasalanan. Alam niyo po ba ang Rolex na alam naman natin pare-pareho na isa sa mga pinagpipitagan ng brand ng relo ngayon? At one point, na-down din ito. Lalong-lalo na nang maglabasan ng mga cheaper watches, galing Japan, galing China. Pero alam po ba ninyo, ang naging sekreto nito, kung bakit hindi lang sila nakaahon, namayagpag pa sila, lalo hanggang sa ngayon. Ang isa sa mga naging strategies nila, sa halip na ibaba nila yung presyo ng relo nila, mas tinasan pa nila. At sa kanila ito pinartneran ng ibang mga promotional strategies katulad ng mga commercials na pinapakita ang nakapagsusuot nito ay yung mga nagtagumpay na sa iba't ibang larangan, making it therefore a symbol of success, status, and even luxury. Ngayon kung bakit po tayo napunta sa relo, Rolex pa. Kayong ang pinag-uusapan natin kanina lang ay simbahan kung saan dapat na mabago ang isang makasalanan, ay ganito po yan. Kung ang simbahan ay magiging very accommodating na lamang para sa lahat, na para bang ang lahat ay okay lang na magkasala, okay lang na mamuhay sa kasalanan, okay lang yan, ayos lang yan. Dahil lahat naman tayo pare-parehong mga makasalanan. Baka sa halip na manatili po ito, ay ang mangyayari pa pagbagsak nito. Pero on the contrary, kung pananatilihin po natin yung mataas na standard natin bilang Kristiyano na dapat mabuting tao o at least nagpapakabuting tao, na yun naman din ang gusto ni Kristo, mas tatatag ito palagay ko at mas dadami pa nga ang miyembro. Halimbawa po sa Acts 5 verse 5, dito po nagkasala ang mag-asawang Safira at Ananias. Nagkasala sila ng malaki sa simbahan, nagsinungaling sila tungkol sa lupa na kanilang ibinenta. Sa halip na bawanin lang isa't isa, nagsabuatan pa sila. So on the spot, sinasabi sa Acts 5 verse 5, nalagutan sila ng hininga. At yun ay nasaksihan ng marami nabalitaan ng marami. At sinasabi doon sa Acts 5 verse 5, ito ay nagdulot ng malaking takot sa maraming mga Kristiyano noon. Now, pwede nating isipin na maaaring naging cause ito ng pagdwindle ng bilang ng mga unang Kristiyano. Sapagkat naisip nila, stricto pala dito. Napaka-stricto pala ng Diyos na nagpapatakbo nito. Pero sa halip na kumonte, dumami pa
Basahin nyo sa Acts 5 verse 14. Mas dumami pa ang mga babae at mga lalaking sumasampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, sa tingin niyo po ba, magiging matatag ang simbahang ito? Bukod siyempre, dahil kay Kristo. Magiging matatag lalo kaya ang simbahang ito sa pamamagitan natin ng kanyang mga miyembro? At dadami nga kaya ang miyembro pa nito? Kung tayo magiging mga makasalan o mananatiling mga makamundo? Hindi nga ba't ang sabi ng Panginoon na tayong mga tagasunod niya dapat ay nasa mundo pero hindi dapat makamundo? E papaano pang pupunta ang mundo, ang mga makamundo, ang mga makasalanan sa simbahan kung ang mararamdaman nila, ganun lang din pala, mas malala pa sa simbahan. Diba? Pero kung pananatilihin natin ang standard ni Kristo para sa simbahang ito, katulad ng standard niya dati pa nang magsimula ito, dadami at dadami ang ating mga miyembro. At mas magiging matatag pa ang simbahang ito. Ilang beses na po nating naririnig yung sinasabi ng iba, bakit ako magsisimba? Bakit ako magmimiyembro ng simbahan? Mga makasalanan din naman yan. Mas matindi yung sinasabing, mga mas makasalanan pa kaya sa akin. Humayos po tayo. Sapagkat malaki ang inaasahan para sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Huwag po nating ibaba ang standard ng ating pagiging Kristiyano. Mas lalong huwag po nating ibaba ang standard ng simbahang itinatag ni Kristo. Magsikap tayo sa tulong ng Panginoon na magpakabuting tao upang mas magkabayan natin ang ating kapwa-tao. Para po sa atin ito pare-pareho. Sapagkat sabi ko nga, wala pong mangyayari kung panatilihin nating pare-pareho tayong mga makasalanan. Para saan pa sinasabi natin ang simbahan ay ospital ng mga makasalanan kung hindi naman tayo magpapagaling? And worse, kung mas nanaisin pa natin na imbis na gumaling, yung magkahawahan pa tayo sa mga kasalanan o sakit ng kaluluwa natin. Wag po sana. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Ipagdasal niyo po kaming mga pari ninyo kung paanong pinagdarasal din namin kayo. Ipagdasal po natin ang isa't isa. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samos, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Kumikit tayo. Panginoon, patawarin mo kami na iyong simbahan. At kami patuloy mo sanang gabayan, pagtsagaan. Bigyan mo kami ng grasya upang kami ay mas maging karapat-dapat na sakramento ng iyong pagpapala sa iba. Tulungan mo rin po ang aming munting simbahan, ang aming mga sariling pamilya upang kami magkaakayan sa kabutihan at hindi sa kasamaan, sa kaligayahan, sa pag-asa, sa pananampalataya at hindi sa kawalan ng pag-asa, hindi sa pag-give up, hindi sa pagtigil ng magmahal, hindi sa pagtigil ng pangarap, hindi sa pagtigil ng umasa na may mangyayari pang maganda. Magkahatakan nawa kami pataas, hindi pababa. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan.
Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan. Pero huwag kang maging dahilan ng pagkakasala panglalo ng kapwa mo. Huwag kang maging dahilan ng pagkawalang pag-asa palalo ng kapwa mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Itayo mo ang bandera ng isang Kristiyano, ng isang pagiging anak ng Diyos. Huwag ikaw ang maging dahilan, kundi ikaw ang siyang maging dahilan ng tao para makalampas sa kasalanan at sa problemang nakas. Huwag nawang ikaw ang maging dahilan ng kanilang pagiging mas makasalanan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa'yo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay, ihandog sa'yo. Papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo. Sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo. Sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakaniya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong kung banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin
ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso
ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa iyong pag-ibig, pag-asa ay nakamtan, bagong liwanag ang nasilayan, kami tatahak sa iyong patnubay, sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One.
Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong misa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tinutulong po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba. Maraming salamat po. Ang Panginoon na po sana ang bahalang magsukli, gumante sa kabutihan ninyo. Yan po ang personal na ipinagdarasal ko at pinagdarasal din po namin dito. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating mga mahal sa buhay na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Lazaret.